tayo yung mga Kristiyano, hindi tayo dapat mag-evaluate kung ano ang naging, magkano ba ang naipon mo noong 2024? Or ano ba, gaano ba kalaki ang nagastos mo ng 2024? Tayong mga Kristiyano, ang ini-evaluate natin yung spiritual na productivity natin. Now, by the way, kung bakit ko sinasabi sa inyo to, sapagkat ang Diyos ay mayroong hinihintay na spiritual productivity sa atin. Alam nyo ba yon? At ngayon, sa mensaheng ito, titingnan natin na ang productivity pala ay may koneksyon sa kaligtasan mo. Hindi porke ang isang Kristiyano ay nagsasabing born-again Christian, hindi porke ang isang Kristiyano ay konektado sa isang church, ikaw ay nakakasigurado ng iyong Christianity. Wow, bago ito. Kaya napaka-importante na atin pong balikan kung ano ang naging productivity ng ating pagiging Kristiyano, sapagkat ang Book of Hebrews ay bubuksan natin at titingnan natin kung ano ang kanyang paalala sa atin. Ito po ang ating mensahe ngayon at pamagat ko nga, sabi ko nga po, living a spiritually productive life. Have you been living a spiritually productive life in the year 2024? Is it a productive life for all of you? Now, ito po ang sabi ng salita ng Diyos, and let me read Hebrews chapter 6, verse 7 hanggang verse 12, and I'll be reading in NIV version. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. The land that drinks in the rain often falling on it, and that produces a crop useful to those for whom it is farmed, receives the blessing of God. But land that produces thorns and thistles is worthless and is in danger of being cursed. In the end, it will be burned. Verse 9, even though we speak like this, dear friends, we are confident of better things, in your case, things that accompany salvation. Verse 10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help him. We want each of you to show the same diligence so that to the very end, in order to make your hope sure. We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Now, kung titingnan po natin itong babasahin natin siguro sa loob, sa bahay natin, siguro this doesn't make sense anymore. It doesn't make sense at all. Ano ba yung sinasabi rito? Ngayon, sa mensahe ko ngayon, bubuklatin natin ano ba talaga ito at ano ang sinasabi nito sa iyo bilang isang Kristiyano. Listen to me. Napaka-importante po ng pag-uusapan natin ngayon because it concerns your salvation. Now, may mga nagtuturo kasi na once save, always save. I'm sorry, ang Lord of the Harvest po ay hindi nagtuturo ng once save, always save. Okay, hindi po 'yon ang katatayuan ni Pastor Monty. Ang salvation po ay nandiyan, pero hangga't tayo nabubuhay, ang sabi ng salita ng Diyos sa John 10:10, the thief comes to kill, to steal, and to destroy. Hindi siya titigil hangga't hindi tayo nanlulupaypay at naaagawan ng mga biyaya at kalakasan at kaligtasang ibinigay ng Diyos sa atin. Tandaan natin kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, hindi ikaw ang target ni Satan. Ang target ni Satan ay ang sino mang nagbadya at nagsabing si Kristo ay aking Panginoon. Now, pag-uusapan po natin ito, mga kapatid ko. Dahil sinabi ko po sa inyo na kinakailangang maintindihan ng bawat mga mananampalataya that you are spiritually productive. Now, pag-uusapan muna natin dito, yung unang sinabi sa dalawang verse, in verse 7 and in verse 8. Look at this, sabi niya noon, ang verse 8 at saka yung verse 7 po, it talks about two kinds of land. Dalawang uri ng lupa. And this is not just a land, okay? This is a farmland. Lupa na ginagawang sakahan, lupa na inaalagaan upang tamnan. Ang sabi ng gumawa ng Hebrews, malamang hindi natin siguro, kasi po unknown po ang pagkakagaw ang gumawa ng Hebrews, pero meron silang dalawang suspect dito. It is either Paul or Luke. Kaya ang sabi nila, para sa akin, it is a Pauline style ng pagtuturo. Style to ni Paul. Pero sabi nila, maaari din daw po itong si Dr. Luke ang gumawa. Dahil po yung mga ginamit na mga words, yung Greek word niya,
magaganda, medyo may kalidad. Okay, alam niyo naman si Paul pag nagsalita, kung makikita niyo po yung mga Pauline epistles, medyo pangmasa ang kanyang gamit. Pero pagdating kay Luke, dahil siya'y doktor, medyo ang kanyang pananalita maganda. But nonetheless, si Luke po ay disipulo lamang ni Apostle Paul. Kaya kuha niya yung estilo ni Pablo. Nonetheless, si Pablo man o si Luke ang gumawa nito, sigurado tayo, isa sa kanila ang gumawa. Now, tingnan po natin ngayon at balikan kung ano yung sinasabi nito. Ang sabi ng gumawa ng Hebrews, meron daw pong dalawa, inahilintulad ang buhay Kristiyano sa dalawang klaseng lupa. Okay? Itong dalawang klaseng lupa na ito, parehong tumanggap ng pag-ibig, parehong tumanggap ng care, parehong tumanggap ng nurturing, parehong tumanggap ng pangangalaga at pagbibigay ng pataba. Binigyan sila pareho ng magandang, alam po ninyo, ang isang mabuti at magaling na magbubukid o farmer, alam niya kung paanong patabain ang isang lupa. Amen. Alam niya kung paanong bigyan ito ng palabasin yung natural minerals para anumang mga bagay na itatanim niya rito, mamumunga ng maganda. Tama po ba? So, inilintulad niya ang buhay Kristiyano sa dalawang klaseng lupa. Ang sabi niya, ang unang lupa na tumanggap ng magkapareho po ito. Ang unang lupa, nag-respond ng tama. They received and it responded right. Meaning to say, it produces crops. Okay? It produces good crop. Now, the other one, the other land, pareho din ang panahon na ibinigay, pareho rin yung choice seedlings, pareho rin ang pagbibigay ng pag-ibig sa kanya, pero ito ay hindi nag-respond ng tama. Now, huwag niyong isipin na itong land na ito, yung land number 2, ay mga unbelievers. No. The book of Hebrews is talking about two kinds of Christians. Remember, pareho silang tumanggap ng pag-ibig, tumanggap ng biyaya, tumanggap ng kaligtasan, tumanggap ng answered prayer, tumanggap ng kalinga mula sa Diyos. Pero yung isa, nag-respond, tumalima. Yung isa, hindi. Hindi gumawa ng bagay na inaasahan na balik ng farmer. Tandaan natin, ang farmer dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Tama po ba? So, ngayon, tingnan po natin. The land that drinks in the rains, verse 7, often falling on it, and that produces a crop useful for those whom it is farmed. Receives, anong tatanggapin ng isang land na nagre-respond ng tama doon sa magbubukid? It receives the blessing of God. Ano po? Blessing of God. Okay? Kapag ka daw ang land ay tumatanggap ng biyaya mula sa Diyos, answered prayer, sagot ng Diyos ang lahat ng mga bagay na kailangan mo habang para ikaw ay lumago sa iyong Christian life. Ang sabi ng salita ng Diyos, kapag ka ikaw ay nagre-respond ng tama, nagpapagamit ka sa Panginoon, nakapagbibigay ka ng papuri sa Diyos, ang sabi ng Hebrews, you will also be receiving blessing from God. Isn't that encouraging? Amen? On the other hand, kapag ka daw ang isang Kristiyano ay tumatanggap ng sobrang biyaya at pagpapala mula sa ating Diyos, but do not producing the right crop. Instead, he's not receiving and responding to the beauty and to the care and to the love that God is giving them. Ang sabi po sa verse 8, look at this. But the land that produces thorns and thistles is worthless and is in danger of being cursed. They are people in danger. You see? They are people if we are professing Christians and we're not really doing anything for the glory of God. The Word of God says that you and me are in danger of being cursed. Tuloy po natin. In the end, it will be burned. How about that? Now, this verse is beginning to make sense to all of us. Amen? With all this explanation that I'm giving.
Now it's beginning to have to make sense. Ito pala yun. Okay? Hindi pala ito parang, sabi ko nga sa inyo kanina, when we're reading this, parang pangkaraniwang verse lang na doesn't make sense. No. Napaka-importante nito mga verses na to because it is talking about Christians that responds to God and Christians that do not respond to the love and to the care of God. Mayroon pong importansya. Kaya nga ang aking mensahe ngayon is we have to check it out. Are we beginning to be productive? Are we productive in the year 2024? Because if not, papunta na po tayo. Next month po, 2025 na. We are in danger of repeating what we did in 2024. That's why it's perfect. It's high time for all of us to go back and return. Ano nangyari mula January hanggang November? I know, marami tayong mga dinaanan ng mga problema, but what about our spiritual lives? You see, ito po ay encouragement ko para sa bawat isa sa atin to remind us that at the end of the day, haharap tayo sa Panginoon. At the end of the day, baka sabihin ninyo, hindi pinaalala sa amin ni Pastor. Hindi kami nagkaroon ng inventaryo ng aming Christianity namin, ng aming Christian lives. Kaya napaka-importante mga kapatid ko ang pinag-uusapan natin dito because ang at stake dito is your salvation. Everything that you do for the glory of God has a relationship with the salvation that you have right now. Now, tuloy po natin mga kapatid ko, right? After he talked about the two different kinds of land, talking about Christians that produces something and Christians that do not respond. Sabi ng salita ng Diyos, to those people that will not respond, they are in danger of being cursed. Now, sabi to the point that they will be burned when everything is lost and late already. You see? This talks about salvation. Masabihin nyo, nasa na salvation dyan? Basahin natin ngayon ang verse 9. Look at this, sabi, even though we speak like this, dear friends, we are confident of better things in your case, things that accompany. Look, there you go. Anything that accompanies your salvation. Ibig sabihin, kapag ikaw ay gumawa ng isang bagay nang hindi ayon sa kagustuhan ng Panginoon, may relasyon sa salvation mo. Okay? Kaya pag-uusapan po nating mabuti ito, mga kapatid ko. Alright? God, paring sabihin nyo naman siguro sa akin, sabihin, napakatindi naman ng ginagawa ni God. Bakit naman ganun? Bakit malalagay kami sa curse? At tapos, eventually, mapupunta kami sa burning hell. Tumanggap naman kami sa ating Panginoon. Now, listen to me. Pinag-uusapan natin dito, farmer. Alam po ninyo, ang farmer, may karapatan siyang gawin kung ano man ang gusto niyang gawin sa kanyang pananim. Tama? May karapatan siya. Ibinigay niya yung tamang seedlings, itinanim niya ito sa tamang panahon. Tandaan niyo, ang isang tunay na farmer, naghihintay siya ng perfect timing para itanim niya. Kung ikaw man ay nagtatanim ng palay, may panahon yan. Hindi ka basta-basta nagtatanim ng palay. May panahon. Dahil kung mali ang timing mo, baka abutin ka ng tag-ulan, sira ang iyong pananim, sayang ang iyong pagod. That's why he made it sure, the farmer make it sure na tama yung kanyang timing ng pagtatanim, tama rin yung mga binhi o seedlings na gagamitin niya, tama din ang paglalagyan niya ng lupa. Ginawa niya ang lahat, binibisita niya ito araw-araw, dinidiligan niya ito. Kaya may karapatan siyang maghintay ng bunga nito. Karapatan niya to. At karapatan din niya na kapag sinabing walang pakinabang ang lupang ito, it will be burned down. Naalala ninyo yung parable ng ating Panginoong Hesukristo? Naalala ninyo yung when he talks about the owner of the vineyard and the fig tree? Ito po ang sabi niya doon. Luke chapter 13. Ang sabi po rito, then he told his parable, a man had a fig tree planted in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any.
So he said to the man who took care of the vineyard, "For 3 years now, I've been coming to look for fruits on this fig tree and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil?" You see, he has the right because he is the owner. He has the right because he is the one taking care of the tree. If it doesn't become productive, then he has the right to say, cut it down and let it burn. Gawin mo na lang panggatong, mas pakikinabangan. Tama po ba, mga anak ng Diyos? So gusto ko makita natin dito bilang mga anak ng Diyos, now we're going deeper to what this verses is talking about. Kasi ulitin ko, mga kapatid ko, importante, wag nating sabing, ano naman ang, kung hindi ako naging productive this 2024, siguro 2025, hindi tayo pwedeng magsiguro-siguro. Kinakailangan precise sapagkat kapag ganon ang utak ng mga Kristiyano, you will just find out that you're just wasting away your precious time here on earth. Bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat magsayang ng panahon sapagkat ang panahon natin ay limitado. Alam po ninyo ako, you know my life. 3 years ago, I almost died because of Delta, COVID. Okay, and then I may say, sa Tuesday po, I will have my kumbaga parang check-up, and that's when maybe they will say if I'm cancer-free or not. Okay? In that case, we're claiming already, I'm declaring that I am cancer-free in the name of Jesus. Amen? Now, if that will be true, then I have the right to say, huwag natin sayangin ang panahon sapagkat ang buhay, ganun lang. I have the right to say that. Okay? Sapagkat mga 2 beses na akong ang paa ko ay nasa sementeryo na. At gusto kong intindihin natin, mga kapatid ko, na hindi tayo dapat magpawarde-warde sa buhay Kristiyano. I want you to be very serious about your Christianity, particularly sa buhay na ito. Let us be more productive on this thing. Now, tingnan po ninyo ang sabi, okay? As we go along, okay? Malinaw po yung sabi dito. Now, let's go back. So, ang gusto ng Panginoon sa atin? Maging productive tayo. Or else, we will meet our doom. Okay? Wag nating sabihin, born again naman ako, tinanggap kong ating Panginoon sa Kristo. Hindi ganon yon. Okay? Tandaan natin, okay lang sana, mas mabuti pa yung giri-giri ka, meaning to say, baka nakikinig yung mga kapatid natin sa Holland, hindi nila alam yung giri-giri. Yung you're about to die, and then suddenly somebody shared you the gospel, and you accepted Jesus Christ and your personal Savior, and after praying, okay? Okay yun. Kaya lang, ang pangit naman doon, wala kang reward. Okay? Natatanggapin mo lang sa Panginoon. Yun lang ang pangit doon. At least nakapunta ka sa langit. Okay? Pero tayong mga buhay, tayong mga nandito, tayong patuloy na kanyang inaalagaan, patuloy na sinasagot, patuloy na pinagagaling, patuloy na tumatanggap ng biyaya mula sa kanya, dapat lang na mayroon tayong gawin para sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat what is faith for? What's the use of faith if you're not going to work on your faith? If you're not going to show your faith, what's the use of faith kung hindi naman ito nakikita? Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? James chapter 2:26, faith without work is what? It is dead. What's the use of faith kung hindi ito nakikita sa work? Anong tawag dito? Good works, godly works. Work that is in accordance to the will of God. Ito yung work na dapat hinihintay sa atin ng Panginoon. Ano yung kahalagahan ng born again ka? Ano yung kahalagahan na you belong to some church when you are not showing it, when you are not putting it into action? God is expecting something from us. That's why you need to be productive. That's why, okay,
Tuloy natin, unang dapat natin gawin. Do you want your life to be productive? Paano natin malalaman na ikaw nga ay productive? Okay? Nandito yan sa sa preaching natin, dito sa verse na yan. Okay? So, ang importante ay you have to what? Keep doing the work. That's the way you will be productive. Get involved in the work of God. Get involved. Be involved. See to it na ikaw ay nandoon sa gawain ng Panginoon. Mamaya pag tingnan natin kung ano ba mga gawain ng Panginoon. Tama ba yung kinalalagyan natin ngayon? Let's go back to our text. Nabasa na natin verse 7, verse 8, and verse 9. Let's go to verse 10. Yan. Nilagyan ko yan ng yung dilaw, amplified version. Pareho pong verse 10 yan ng Luke chapter 6. Kaya lang amplified para mas lalo nating maintindihan kung ano yung sinasabi ng verse 10. Kaya binigyan ko ng, alam niyo po, kaming mga nag-aaral ng theology, okay, importante sa amin yung meron kaming parallel Bibles. Iba't ibang klase mga version, NIV, King James Version. Lalo na sa amin mga theologian, importante yung King James Version kasi yun yung word-by-word translation ng original Greek. So, kaya pag binasa nyo original yung tinatawag na King James Version, hindi nyo masyadong maintindihan kasi hindi ito diretsong tamang English. It was translated word by word according to the, utos. Kaya ang tawag dito originally the authorized version. Kasi ang nagpagawa nito si King James. Kaya King James Version later on tinawag. Alright? Kasi gusto ni King James, sabi niya, gusto ko yung talagang galing sa original Greek word. Kaya nagpagawa siya nun. Pinagsama-sama niya lahat ng mga renowned theologian of his time. Now, ngayon, siyempre, hindi na natin pwedeng maintindihan ng King James Version dahil iyon po ay isinulat sa Elizabethan English. Naku po, thou mayest thine lives. Hindi nyo maintindihan na yun. Okay? So, gusto ko maunawaan natin, kaya meron tayong NIV version, New American Version, okay? At mas maganda itong amplified version kasi ina-amplify nito yung mga importanteng word. Alright? Kaya amplified. Now, basahin na natin dito yung verse 10. Sabi po rito, God is not unjust from sharing us a metaphor about the land that produces and produces good crops, and the other land that doesn't respond to the care, to the nurture of the farmer, that produces only thorn and thistles. Ang sabi ng salita ng Diyos, bigla siyang lumipat dito sa istoryang ito. Mula sa isang masambuhay ng mga Kristiyano, inilipat niya kay God. Yan. Sabi niyang ganun, kasi gusto ko maunawaan ninyo, okay, ang Diyos natin, eto siya. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown in Him as you have helped His people and continue to help Him. Now, tingnan po ninyo yung iba parallel natin dito. Sino daw po si God? God is not unjust. Sabi sa Amplified Bible, He is not unrighteous. Okay? To forget and overlook. So, makikita natin dito, mga kapatid, ano yung ginagawa rito? Kita natin dito, work. Work. And then, work. Dito naman, labor ang ginamit. So, anong makikita natin dito bilang sa pagbabasa natin dito sa verse 10 na ito? Una, okay, yung work na pinag-uusapan natin dito, dapat may sangkap. Okay? Hindi basta work. Dito sa verse na nabasa natin, ang dalawang sangkap ang nilalaman ng work ng isang tunay na Kristiyanong productive sa kanya. Anong klase yun? The first element of your work should be it should have labor of love. Nakita niyo yun? Work and the love. Nakita niyo sa taas? Tapos, labor and the love. Amen? Napansin niyo to? Work and the love. Tapos sa Amplified Bible, ang sabi niya, labor and the love. So we should understand na anuman
ang pagpapagamit mo sa Panginoon, dapat ito po ay mayroong element of labor of love. Ibig sabihin, okay, hindi mo ginawa ito nang ikaw ay napipilitan. Hindi mo ginawa ito nang mayroong parang reluctance. Hindi mo ginawa ito dahil walang gagawa. Kung hindi ginawa mo ito because this is out of love. Kumbaga, hindi ka naghihintay ng kapalit pagka labor of love. Andiyan po ba kayo? Okay, kaya pagka, alam po ninyo, sabi ng salita ng Diyos, I like this verse. Because sabi niya rito, din Amplified Bible, God is not unrighteous to forget or overlook. God is looking to what? To every labor of love na ginagawa mo. Okay? Bagay na hindi napansin ni pastor, hindi napansin ng mga kasama mo sa SONA, pero ginawa mo yan sapagkat mahal mo ang Panginoon. Labor of love. At pagka sinabing labor of love, libre, hindi naghihintay ng kapalit. Hello? Labor of love eh. Okay? Hindi naghihintay ng praise ng tao. Hindi naghihintay ng alam po ninyo na something na mapupuri ka. Labor of love. That's the first element of the work na dapat mong ginagawa. Kunyari, ikaw ay nasa ministry ng ushering. It should be a labor of love na hindi ka napipilitan. Maaga kang darating, gagawin mo, talagang excited ka doon. Alright? O anumang klaseng ministry meron tayo, labor of love. Nandyan dapat yung element na yon na hindi mo hinahatak ang iyong paa. Hindi dahil sinabi nila dapat may maganda daw ang boses ko kaya kinakailangan sa music ministry ako. Hindi ganon. Okay? Labor of love. And the second thing na makikita natin dito na sangkap ng iyong work is, tingnan po ninyo yung sumunod na verse, sa verse na ito. Sabing ganon, you shown everything that you have shown God. Dito naman sa Amplified Bible, sabi niya, you have shown for His name's sake. Ang trabaho daw, yung work na ginawa natin, hindi lang ito labor of love, kung hindi ginawa mo ito, done for His name's sake, for the glory of God, in short. Gagawin mo to sapagat your motivation is to give Him the glory for the sake of the name of Jesus. Are you here? So ito dapat yung dalawang sangkap. Okay? Because remember, God is looking. God sees the action, the labor of love. Yan yung action. He sees your action. Alam niya, nakita niya yung panahon na ikaw ay pumupunta kahit umuulan dahil kinakailangan ka doon sa gawain na yon. Nakikita ng Diyos, God is looking. Kapag nakita niya, nag-aaral ka, nagbibigay ka ng panahon para meron kang maituro sa iyong Bible study, kahit ni isa ay walang nag-appreciate sa ginagawa mo, pero ginagawa mo pa rin yon. Kahit minsan ang feeling mo parang hindi naman nila appreciated yung mga mga labor of love mo. Pero dahil yung motive mo ay tama, ang sabi, anyway, gagawin ko to for your glory, Panginoon. Look at this. You have shown all of this for His name's sake. That's why, dalawa po ang importanteng bagay kapag ka ikaw ay gumagawa para sa Panginoon. First, it should be done because it should be a labor, it should be a work or a labor of love. Second, you should do this for the sake of His name, for the glory of God. Okay? Kapag ka ganun tayo, mga kapatid ko, hindi ka mawawalan ng sigla sa paglilingkod sa Panginoon. Last week, I was talking about gratitude. Napaka-importante, mga kapatid ko, na alam niyo kapag ikaw ay punong-puno ng pag-iibig sa Panginoon, punong-puno ka ng gratitude sa Diyos. Hindi mo nakakalimutan ang kanyang mga ginawa sa'yo. Parati mo itong sinasariwa, kaya nga in love ka sa Kanya. Kasi parati mong isinasariwa kung ano yung bagay na ginawa niya sa'yo. Then,
balikan natin yung verses natin. Naintindihan natin ngayon na kinakailangan pala kung ikay mananampalataya, it should be seen through our work, because what's the use of faith without work? According to the Bible, a faith without work is dead. Now, what kind of work na meron tayo? Ang sabi ng salita ng Diyos, it has to have two elements. The element of the labor of love and the element of I will do this for the glory of God. Malinaw na po, no? Okay? Because without that, mga kapatid ko, without that real and right motive, naku po, kapag wala kang ganong motive, it means babagsak ka sa isang bagay. Ginawa mo yan kasi you want people to notice you, or you want to get the praises of other people. Ganun lang po yan, mga kapatid ko. Pero kapag ikaw ay mayroong dalawang elemento na ito sa ginagawa mo, nagpapagamit ka sa Panginoon, umaawit ka sa Diyos, nasa media ministry ka, naglilinis ka ng church, lahat nagtuturo ka sa children's ministry, anumang ministry na meron tayo mga kapatid ko, at meron kang dalawang elemento ng bagay, nagtuturo ka sa cell group mo. You have this labor of love, you're doing this for the glory of God, for His name's sake. Ang sabi ng salita ng Diyos, you are now doing the true ministry. You are doing the true work of God. Tandaan po natin, true ministry is actually not based on how great your performance is. It is not based on the height of your position, but it is based on the motive of your heart. God doesn't care about kung pastor ka o senior pastor. He doesn't care kung napakagaling mong umawit, napakagaling mong manunog, napakagaling mo sa mga electronics and media. Doesn't care about it. What He cares about is the motive of the heart. Bakit mo ginawa yan? That's why, malinaw po ang sabi niya rito. Okay? Kinakailangan should be a labor of love done for His glory. Kapag ang mga work mo ay ganito, then your work is going to be productive. Ang masakit, may gawain ba tayo? Involved ka ba sa gawain? Yan. Okay? Kasi yun yung talong doon eh. Okay? Pero kung yung mga nasa gawain ngayon ng Panginoon, na nandito at nakikinig ngayon, gusto ko maunawaan po ninyo. Okay? Check on the kind of work that we're doing. Okay? Not according to me, according to what the book of Hebrews is talking about. Kaya napakaganda eh, di ba? Itong pinag-uusapan natin ngayon, dahil it's kumbaga inventory time, it's evaluation time, napakagandang titingnan natin ngayon yung 2024 natin. Okay? How can I say that my life has been spiritually productive? How can I say that? Nagamit ako, nasa ministry ako, pero anong klase? Does it have the two kinds of element? The element of the labor of love and the element of doing that for the glory of God. See? Tandaan po natin, mga kapatid ko, God sees you. Sabi ng salita ng Diyos, God is not unjust not to forget your work. Now, I want to focus on this word, not to forget. Does it speak that God is forgetful? Kasi I will not forget your work. Ibig sabihin ba nito, may nakakalimutan si Lord sa isang mga ginagawa natin? No. Ibig ba sabihin nito, si Lord tatandaan niya yung ginawa mo? No. Kaya niya sinabing, He will not forget your work, your labor of work, the work that you have done for the glory of God, for His name's sake. Okay? Ang ibig sabihin nun, this verse, the man who wrote this book of Hebrew is encouraging us that God is really marking the things that you have done for His glory. It talks about reward. Na kahit na ikaw nakalimutan mo na yan at ginawa mo yon ng tao sa puso mo, wala na sa iyo yan, nakalimutan mo na, pero nung ikaw ay humarap sa Panginoon, God will say to you, you have done this, and because of that, I will give this to you. It is a word to encourage you, to motivate you,
to do more for the Lord, and everything that you do for Him is not being forgotten. Kaya po sinabi rito, God is not unjust. He will not forget. Ini-encourage niya tayo dito. Okay? Naalala niyo yung metaphor ng dalawang lupa? Ini-encourage niya yung dalawang ito. Pati na yung hindi nagpro-produce ng tama. Ini-encourage niya, gawin mo! Kumilos ka! Hindi pa huli ang lahat! You might be in the position or in the state that you are in the curse. But hey, there's still time. Do what is right. Work the work of God. Magpagamit ka kay Lord. Make your life productive and useful for His glory. Hey, if 2024 was not that good, now, you can make it right in 2025. Kita nyo yun ang kagandahan ng ikaw ay nag-evaluate? Kasi ito po ang ulitin ko. Kapag ka hindi ka nag-evaluate ng iyong history, you are in a position to repeat the history. Yun po yun, mga kapatid. Now, kapag ka binalikan mo at sinasabi mo, oh, naging maganda yung yung naging fruitful ang 2024 ko, I might continue it and make it better in 2025. Or, if we have been a bad land, now, ini-encourage tayo rito sa verse 10 ng gumawa ng Hebrews. Hey, God is looking. It's not yet late for you to do it. Just make it sure. Okay? That's 2025 kung buhay ka pa sa 2025. Okay? Tandaan natin, ito po nga sinasabi ko sa inyo. Tama po yung sinasabi ni James that life is like a mist. Do not waste away your precious time. Every day you open your eyes. It's another chance para gawin po natin ang kalooban ng Panginoon. Another chance, another opportunity to be productive for the glory of God. Yung ministry na kinabibilangan mo, yung mga nasa ministry, mahalin mo at gawin mo. Make it sure that you have these two elements that the book of Hebrews is looking for. That you are laboring because of love. It's a labor of love. And you're doing it for His glory, for His name's sake. So that the name of Jesus Christ will be exalted, will be glorified. Not me, Lord, but you. Amen? Palakpakan po natin si Lord dyan. He will not forget. What an encouragement for all of us. Every small things that you do for His glory, if your work is right before Him, He will not forget. He's motivating you right now. Everything that you do for His glory, He will never let it pass without commendation and reward. Yun ang ibig sabihin po ng verse 10, mga kapatid ko. So listen, God sees your effort. He can see your effort. He can see everything that you do for His glory. Minsan, umaayaw ka na, minsan, nagreklamo ka na, minsan, pero nagpapatuloy ka, friend. That's okay! But never ever allow those complaints to overwhelm you. Okay? Basta, minsan, sabi mo lang, pero mahal mo pa rin ang Panginoon, nandun ka pa rin. Okay? Kaya yung pong mga musician, yung mga ushers, yung pong mga teachers, yung mga may hawak na mga sona, anumang klaseng mga ministry ang involvement natin, mga kapatid ko. Let me tell you this. God sees your effort. He's not seeing what you do. He's not only seeing your action, He is seeing your heart. If your heart is right, kahit na ang mga tao ginaganon ka, that's okay. Because anyway, you're doing it for the glory of God, for His name's sake. Amen? Amen? Sa Diyos ang papuri. Alam po ninyo, huwag niyong pakikinggan si Satanas. Si Satanas, ang tawag sa kanya, the great accuser.
Si Satanas, mga kapatid ko, he will just tell you every lies there is para mawalan ka ng gana sa gawain. Kaya nga po si Satanas, alam po niyo siya, sabi po rito, the enemy is a depreciator. He is a belittler of God's people. Minamaliit ka niya. Okay? Ikaw ay dinidepreciate niya. Si Lord ina-appreciate ka sa lahat ng mga bagay na ginagawa. Pero si Satan, ito ang sasabihin niya sa iyo. Sasabihin niya, alam mo, ikaw hindi ka naman importante sa ministry. You are unimportant. At kapag ka umalis ka dyan, hindi ka nila mamimiss. Okay? Hindi ka naman ganyang kaimportante sa kanila. Oh, yan. Sasabihin pa, dadagdagan pa ni Satan yan. Sasabihin sa iyo, alam mo, there is someone who can do it better than you. Wow. Ang sakit naman. Okay? Gusto niyang maniwala ka sa mga lies na yan. Ang hindi mo alam, lahat ng bagay, maliit o malaki ang gagawin mo if that includes a labor of love and for the glory of God, that is already acceptable in the eyes of God. No matter kung yan ay pagpupulot lang, no matter kung yan ay pagsasalansan lang, at sinabi mo, I'm gonna be committed sa pagsasalansan. Sa tuwing bago umuwi, I'll make it sure na lahat ng mga upuan dyan na isalansan ko ng maayos. I'm gonna be committing my life to that, Lord. You see, it's not about, Pastor, bigyan mo ako ng trabaho. Hindi. Ikaw ang humahanap ng trabaho because you want to be a part of the work of God's kingdom. Hindi na kinakailangan pa sabihin, ikaw yung mag-lead ng Bible study doon sa kanila. No. Because you know you're equipped. You know that you can do it. Why not do it? You don't need to, kumbaga, do it because somebody said you do it. No. Because anything you do, because ang pag-ibig mo sa Panginoon na nagtutulak sa'yo na gawin mo yun, gawin mo. Amen? Si Satan, huwag kang maniwala dyan. Sasabihin niya, hindi mo kaya, ganito ka. Lalo na pag sinabi mo, hindi ko pa kaya eh. Sasabihin sa'yo ni Satan, di ba? Hindi mo talaga kaya? Gagatungan niya talaga yan. Okay? Mas magaling pa si ganito. Ikaw, turo ka ng turo, hindi naman siya. Kita mo, mas magaling si ganito kaysa sa'yo. Kaya ang pailing mo, nga, no, parang, ba't pa nga ba ako nagtuturo? Okay? O di ba, lumilipat ni sila kay brother so-and-so kaysa sa'yo? Patay. Maniniwala ka na kagad. Let me tell you this, my friends. Nakikita ng Panginoon ang puso mo. Nakikita ng Lord ang motive mo. Nakikita ng Lord ang sakripisyo mo. Nakikita ng Lord na kahit na umuulan, kahit malamig sa labas, magpapagamit ka sa Kanya. Okay? Kaya nga, encouragement ni Pablo, sabi niya 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work. Nakita niyo, there's the word, the work. To the work of the Lord. Because you know that your labor, there's the word labor, your labor of love in the Lord is not in vain. Palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Walang mababaliwala sa mga bagay na gagawin mo para sa Panginoon. I'm telling you. That's why, napaka-importanting hinahanapan niya tayo ng productivity. Okay? Ang mga businessman at mga businesswoman na nandito ngayon nakikinig, ang hanap natin sa ating mga tauhan ay productivity. Tama? Bakit? Karapatan mong maghanap ng productivity sa iyong mga tauhan, sa iyong mga staff. Bakit? Pinasesweldo mo sila. Ibinibigay mo yung kanilang mga pangangailangan doon sa loob ng opisina. Kaya dapat lang maghanap ka ng productivity sa kanila. Ganon din po ang Diyos sa buhay natin. Karapatan niya. That's why, okay, gusto niya
na tayo po ay talagang nandyan. So, malinaw po yan, mga kapatid. Okay? So, keep the good work. Keep on working. Keep on doing it. Find whatever will be fitted to you. Kung ano yung fit sa'yo, hindi naman kinakailangan maging pastor ka. Ang iba, ewan ko ba, gusto nilang maging pastor para magkaroon ng work. No. It's not the height of your position. It's the motive of your heart. Okay? Now, tingnan po natin. The second thing, if you want your life to be productive, is to keep growing in faith. Amen? Keep growing in faith. Let your faith continue to work, to grow. Okay? Tingnan po natin yung verse 11. Sabi po rito, we want each of you to show his same diligence. Ang pagka sinabing diligence, persistence to, ha? Yung inyong pagpupunyagi, yung inyong pagpapatuloy. To the very end. Are you here? To the very end. Ibig sabihin, you will not stop. You will not stop doing the work. You will not stop in making yourself involved in the ministry. You will not stop until the end. Until the time na dumating ang Panginoon or until the time na ihinga mo ang iyong hininga dito sa ibabaw ng lupa. Iyong end na yun ang pinagsasabi rito. Kinakailangan daw nagpapatuloy ka, naglilingkod ka, ang iyong pananampalataya ay lumalago, nagpapatuloy ka. Tingnan po ninyo, in order to make your hope sure. Ano yung hope dito? It's your salvation. You're hoping that one day, if I die, if God will come, my hope is I'm going to be in God's kingdom. That's our blessed hope. Amen? Now, if you want to make your hope sure, para makasigurado ka, make your life productive. Kaya hindi ka ngayon magsasagot na pagka tinanong ka, pagka namatay ka ngayon, Brad, sis, sigurado ka mapupunta sa langit? Anong sagot ng marami? Hindi ko sigurado yan, Brad. Hindi ko sigurado yan, sis. Wala nakakapagsabi niya, hindi. Masasabi mo, sapagkat sinabi ng Biblia. You can make your life, your hope sure. Just make it sure that you will be diligent to the work of God to the very end. Amen? Lino, ganda pala ng verse na yun. No? Kanina binabasa natin, doesn't make sense. Yung pala, ito pala ay konektado sa buhay mo ngayon. Okay? We are hoping that one day, we will meet God face to face and we will enter into the kingdom of God. That's our blessed hope. So, ang sabi nung gumawa ng Hebrew, make sure that your life is producing spiritual lives. You are productive. And you must not stop. You must do it to the very end. Alam niyo po ba sa Biblia, hindi po uso at wala sa Biblia yung tinatawag na retirement. Wala sa Biblia ang retirement. Bali-baligtarin nyo. Bawal ang huminto. There's no such thing as quitting in Christian lives. May nakita tayong mga nagpagamit, nag-quit. Pero bakit sila nag-quit? Because they quit loving the Lord. Kaya sila nag-quit. Because the only way you will quit your Christian life is when you quit loving God. Kaya gusto ko maunawaan po natin, walang retirement. Sabi mo sa katabi mo, walang retirement. Ayan. Walang retirement. Hanggat humihinga ka. Tingnan nyo, sabi, to the very end. Amen po ba? To the very end. Baka iniisip ninyo, ay, kailan ba ako matatapos sa gawain ni Lord? I have a bad news to you. Wale. Okay? But I also have a good news to you. Because when you get involved in the work of God to the very end, it will make sure of your hope. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. What an assurance for your salvation. Glory to God. So keep on growing in your faith. Keep doing the work of God.
Doing it na talagang alam mo na ito ay mag-produce ng magandang bagay para sa'yo. And keep on moving forward. Holding on, moving on. Kaya makita po natin dito, hindi tayo dapat huminto. Of course, merong mga pagkakataon na hindi ka kasing bilis ng ginagawa mo. May mga area kasi sa buhay natin na dadaan ka sa mga mabibigat na problema. Pero gusto ko maunawaan po ninyo, okay lang na ikaw ay bumagal. Sapagkat lahat ng dinadaanan natin dito sa buhay na ito, hindi lahat patag. Hello? Okay? Hindi lahat patag. Hindi lahat sementado. May maputik na pamumuhay na oras sa panahon ng buhay natin, may malulubak-lubak, may mga mabato, may mga matinik. Doon sa mga pagkakataon na yon, kinakailangan kang maging maingat at maging mabagal sa iyong paglalakad. But you are not sidestepping, you're not getting out of the trail of the will of God, but you are just making it slow. May mga pagkakataon na sasabihin sa'yo, just take it low and slow. Okay lang yan. Pero may mga pagkakataon na sasabihin ni Lord sa'yo, takbo! Okay? Ano? Hindi ka matakbo? Okay, dahil masakit ang paa. Okay? Alam naman ni Lord yan. Okay? Ang gusto ko lang maunawaan po natin, okay, ang sabi ng salita ng Diyos, kasi mayroon talagang pagkakataon, dadating ang isang Kristiyano kapag hindi naging maingat sa kanyang Christian life at nagpatuloy tayong hindi nagiging productive, ito ang mangyayari sa'yo. Verse 12. We do not want you to become lazy. Okay? Alam po ninyo, hindi ko lang nasulat dito yung amplified version. Ang sabi ng amplified version na, do not grow disinterested and spiritually sluggish. Ibig sabihin ng sluggish, inactive. Wala ka ng gana, nawalan ka ng gana, huminto ka na, nawala na yung iyong motivation. And this will happen for those Christian where God keeps on loving, nurturing, giving time, healing, blessing, answered prayers. At pero you're not responding positively sa Kanya. Later on, pwede kang lumagay dito. Kawawalan mo na ng gana ang paglilingkod sa Kanya. Ginamit dito ng verse ng NIV, you will become lazy. Parang, I don't care. Hayaan mo na sila. May mga gumagawa naman. Okay? Hindi ko na kailangan yan. Matanda na ako. May sakit ako, may ganito ako. You can just say any reasons. But the truth is, there is a sluggish heart already in your heart. You became sluggard, slothful, indifferent. Wala ka nang pakialam sa kanila. Ayaw mo nang ma-involve sa gawain ng Panginoon. Ayoko na. Kayo na lang dyan. We do not want you to become lazy, sabi ng gumawa ng Hebrew. This is the danger when you do not want to be a part of God's work. Ang tawag dito ng salita ng Diyos, lazy. That's why, alam po ninyo, in the book of Revelation, ang lazy, alam niyo po ba na isa ito sa 7 deadly sin? Laziness. Number 1, pride. Pang-apat yung laziness. Ang akala natin, hindi masama ang lazy, no? Ay, naku po. Nagkakamali kayo dyan. One of the 7 deadly sin. Can a Christian becomes disinterested in spiritual things? Can a Christian become spiritually lazy in spiritual things? The answer
is a big yes. Pwede tayong mawala ng gana at tayo'y tamarin sa gawain ng Panginoon. You may say, papaano? I will give you several answer. Ano-ano? Bakit ka mawawalan ng gana? Bakit ka aayaw sa gawain ng Panginoon? Una, sasabihin mo, when you get frustrated with the situation, bakit ganito? Mga kasama ko, you get disappointed with people. Tama? Nila, ganito, ganyan, puro ako na lang. Yan. Nobody is doing it anymore. So, bakit pa ako sasama sa kanila? Bakit ako na lang ng ako? Ako parati ang taya. Ako parati ang nagdadrive. Ako parati yung ganito. Ako parati yung ganyan. Ang masakit, dadagdagan pa. And nobody seems to appreciate what I'm doing. Di ba? Kaya mawawala ka na. Ayaw mo na. Etong worse, yung mag-iinarte ka na kay Lord. God, you doesn't seem to care for me. Yan. Yan, may mga ganyan, mga nag-iinarte na kay Lord. Okay? Gusto ko maunawaan po natin, mga kapatid ko. Ito yung mga dahilan na ini-entertain ng maraming mga Kristiyano. Kaya we grow weary, we grow lazy, disinterested in the works of God. No. Ulitin ko sa inyo, mga kapatid ko, you have to get involved with the work of God because you need to be productive. God is looking for production. As long as you are breathing, as long as you are doing and you can do anything, kahit may sakit ka. Ako po, mga kapatid ko, sabihin ko sa inyo, kahit anong gawin sa akin ng mundo ngayon, with all the things that I have came through, nobody can stop me doing the work of the Lord. Amen? Gusto ko lamang po maunawaan ninyo, mga kapatid ko, ginawa lang, palagay ko, pinadaan ako ng Panginoon dito kasi gusto niyang ma-inspire ang bawat isa sa inyo. Okay? At my expense. Kinakailangan kong dumaan doon. Pero gusto ko makita natin dito no, na ang Diyos gusto niya na tayo po ay hindi susuko at hindi mag-give up. Okay? Actually, dito sa verse na ito, meron siyang binigay na advice. Para ikaw daw ay hindi maging lazy. Okay? Ang tanong, ano yung advice na ito para hindi daw to prevent laziness? Alam niyo kung ano yung sinabi niya? Imitate. Alam niyo? Kita niyo? Balikan natin yung verse, oh. We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience, sino daw i-imitate natin? People that live in faith and patience for God. These are the kind of people, okay, now we have to look forward to. We need to look at their lives. People that are strong in faith. People that don't quit. People that keep on hoping kahit na hopeless ang kalagayan niya. People with, sabihin natin, mga kapatid ko, na kahit na may mga problema siya, he or she is overcoming all the damages in their lives. Moving on. People giving their lives for the purpose. Gusto ko makita natin dito, mga kapatid ko, ito yung gusto ng Panginoon. Ito yung titingnan natin. Hindi naman ibig sabihin, isa lang ang titingnan mo. Hindi. Pagdating sa marriages, siya ang titingnan mo. Pagdating sa problema, sa karamdaman, siya ang titingnan mo. Alam po ninyo, lahat tayo can be a model for everyone. Hello? Okay? Pagdating sa finances, siya ang titingnan mo. There are people that can be a motivation, that can influence you. Yun, may kasabihan tayo sa Tagalog na paghuhugutan mo ng lakas. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi naman ibig sabihin ng imitate dito, gagayahin mo kung ano yung sabihin niya, kung ano yung gawin niya. Hindi. Kaya kita niyo, ang sabi ni Pablo, ano sabi niya? Sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Imitate me, just as I imitate Christ. See? Tingnan niyo yung aking halimbawa.
Humanap tayo. Okay? Of course, si Jesus Christ ang ating dapat paghambingan. Pero minsan mahirap makita si Lord. Ang madali mong makita yung taong katabi mo. Kaya napakaganda ng ikaw ay involved sa isang kongregasyon. Sapagkat kung involved sa kongregasyon, you are in contact with person. Amen? Nakikita mo kung paano ang galawan nila. Of course, yung katabi mo na yan, hindi yan perfecto. Huwag kang umasa ng perfection sa katabi mo. Pero yung katabi mo na yan, mga kapatid ko, may mga area yan na strength na pwede mong paghugutan ng kalakasan mula sa kanila. Pwede silang maging model mo pagdating sa area na yon. Pagdating sa pag-ibig, pagdating sa paglilingkod, pagdating sa pagtitiis, pagdating sa pag-asa. May mga ganyan, mga kapatid ko. Kaya napaka-importanting ikaw ay involved sa isang kongregasyon, sa isang local church. Amen? Ang masakit, patuloy nating inihahambing at ini-imitate ang sarili natin, hindi sa mga kapwa nating mga Kristiyanong may pag-ibig sa Diyos. Minsan we imitate people sa mga movie stars. Okay? Sa mga rock stars. Okay? Pati pananamig ginagaya natin. Okay? Sa mga kilalang mga tao. There's nothing wrong about it, pero gusto ko maunawaan natin ito yung advice sa atin ng Book of Hebrews. You look for people that will inspire you to be productive. That will inspire you not to be lazy, but to keep you moving on. Mga kapatid ko, gusto kong dito magtapos. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, okay, mag-ingat tayo kasi tayong lahat dito can become a model for somebody. Hindi tayo perfecto, but you can be a model. So, listen, beware. Somebody is watching and somebody is following you silently. Tinitingnan ka niya. Alam po ninyo, meron akong personal na patotoo. This happened nung binata pa ako at alam ito ng misis ko. Ang patotoo ko po noon, mga kapatid, I wanted to be a gospel singer. So what I did, sumali po ako. Nakita ko yung pinakamadali kong paraan para makapunta, maging gospel singer, ay sumali sa DZAS. It's a Christian station. At sila yung mayroong recording studio para sa mga gospel singers. Meron po silang yearly singing contest. So what I did, I joined that singing contest. And nanalo po ako ng monthly finals, nanalo po ako ng quarter finals kasi yung mga monthly finals, pagsasama-samahin, paglalaban-labanin yun, hanggang ako ay makarating sa finals. So we were Final 4. Sa buong taon, kasama po ako doon. Okay? So, nandun na ako. Yung Final 4 na yon already qualified para maging gospel singer for the year ng Papuri 8. At that time, alam po ninyo, nung nag-umpisa na akong although ako po ay first runner-up lang, pero wala nang problema sa akin yon. Nung nandun na po ako sa aming voice lesson, nag-umpisa na po kaming training. Nakita ko yung mga kasama ko, mga hinahangaan kong mga recording artist na kasama ko na sila. Tapos nakita ko, akala ko, inspire ako sa kanila dahil una kasi siyempre batang Kristiyano, gusto kong makilala sila, nakilala ko sila, and then later on nakita ko kung anong buhay meron sila. Kung papaanong nabubuhay sila sabi ko nga po, mag-ingat tayo kasi may tumitingin sa atin. I was looking up to them. I was just a young Christian, so inspired by their songs and thinking that they are, kumbaga, matured Christian. But to my disappointment, nakita ko kung papaanong salitaan nila, tsaka yung kung sila,
Worldly. Alam po ninyo, sinabi ko sa miss ko, hindi ko natutuloy ito. Ang inuohan ko po, may nag-offer po sa akin na maging song leader at saka musical director sa provincial. Mga panahon po na yun, uso pa yung mga crusades. Inuohan ko po yon. Meron po kaming Swedish evangelist. So yun po ang ginawa ko. Kinalimutan ko na po yung aking desire maging gospel singer. Kinalimutan ko na po yun. Kasi nga po, I was disappointed. They were not aware that somebody was looking up to them, watching them. Alam po niyo mga kapatid ko, itong gusto ko makita ninyo ngayon. Wag niyo sabihin, hindi, pangkaraniwang Kristiyano lang naman ako, hindi naman ako leader pa, hindi naman ako pastor, hindi naman ako. No. I'm telling you, lalo na kung ikaw ay leader na, mas lalo po tayong maging maingat. It can be your friend. It can be your co-workers. It can be your fellow believers. It can be part of your family, and worse, it can be your children. They are closely watching you. Tinitingnan nila ang bawat galaw mo. Once you profess and you declare that you're a Christian, somebody will begin to watch you. Not because they want to bash you or to criticize you. No, they are just carefully looking up to you. Sapagat alam nila na isang araw kakailanganin nila ang prayer mo. Kakailanganin nila encouragement galing sa'yo. Dahil dineclare mong ikaw ay isang mananampalataya. That's why, be careful. Kaya bilang mga anak ng Diyos, gusto ko maunawaan natin ngayon. Kita niyo sinabi ko rito, beware. Particular yung mga anak natin because they might pattern their lives after you. Christians, today, my message is clear. Let us be productive. Kung hindi naging productive ang 2024 sa'yo, kung ikaw ay naglilingkod and yet mayroong question doon sa paglilingkod mo, you're not really doing it as labor of love and as for the sake of the name of Christ. Kung may mga ganong mga bagay, it's about time for us to really assess and evaluate. And this time around, God is looking inside of our hearts. Let us all stand up. Hallelujah. Christian, gusto ko makita natin dito that ang sabi po doon sa verse 11 and verse 12, okay? Mukhang naputol pa. Wala na? Isa pa. Isang pindot pa. There you go. Sabi po rito, ito po yung dalawang verse natin. We want each of you to show this same diligence to the very end in order to make your hope sure. We don't want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Can you see those words? What has been promised? This word promised and this word hope is the same. Ano ang ipinangako sa iyo ng Diyos? That you will be a child of God. That your life is now assured and you are part of God's kingdom. That is the promise. And that is what we're hoping for in the future. These very two verses are talking about the salvation that you have right now. But you see, kung hindi po tayo mag-iisip at hindi tayo mag-i-evaluate mabuti, you need to make this life productive. It's not enough to be a member of the church, although it's a good thing. It's not enough to be a part of a church family. It's not enough to say, I'm a born-again Christian. Ulitin ko, one thing is to accept Jesus Christ. One thing is to have faith in Christ.
But one thing is to show that you truly have a faith. Because a faith without action is dead. Let us all close our eyes now. Now, as we are closing our eyes, how do you assess your 2024? Listen, the year is almost over. Next week, si Pastor magpipreach na ng tungkol sa Pasko. I'm not going to talk anymore about anything that concerns 2024. Okay? Ang pinag-uusapan natin dito ngayon, how do you find your 2024? Was it fruitful? Was it productive as far as God is concerned? You see, kagaya na sinabi ko sa inyo, God has all the reason to look for the fruits, for the crop. He has all the reason. Maaring hindi natin naririnig ang tinig ni Lord ngayon, pero pagdating doon sa langit, when we come face to face with Him, doon natin malinaw na maririnig. Anak, how was it? Now, before anything is too late, this is your time. How was your 2024? If that is not good, then I want you to lift your hands. How was your 2024? If you said, oh, it's been good, you lift your hands as well. Hallelujah. Gusto kong maintindihan natin, okay, na walang masama whether yung 2024 mo ay naging fruitful o hindi naging fruitful. Ang importante dito, now you realize that fruitfulness, productiveness is what God is looking for. It has something to do with your salvation. It has something to do with the hope and with the promise that God has given you. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, pinramis mo yun, di ba? Yes. But you lost it. I never forgot to remind you about those things. Now, habang tayo nakataas ang kamay, I want you to just talk with the Lord right now, because this is our time of evaluation. This is our time of assessment. Yung mga kapatid natin na nandito, you have been a part of a ministry. Maybe music ministry, maybe children ministry, or whatever ministry that you're involved with. Or a zonal ministry, or cell group ministry, meron kang discipleship group, whatever you're involved with. Or yung iba sa atin dito, nagfa-follow up ka. You see, now you know better. Panginoon, simula ngayon, korikara. Simula ngayon, I'll make it sure that I will have that important element in my work. God, I will make it sure that it will be a labor of love. I don't care if people will not get notice of my work. It's a work of love. I'm not going to be pushed by anybody. It's a labor of love. And I'm going to make it sure that I'm going to do it for the glory of my Lord Jesus. For the sake of His name. I want Him to be glorified in my life. In everything that I do. Kahit na ito ay pagpupunas lang ng lamesa sa church namin. Kahit na ito isang bagay lang na hamak. Ulitin ko, true ministry is not based in your performance. It is not based in the height of your position, but it is based on the motive of your heart. God, we love you. God, we thank you. Lord, as you are touching, speaking into the hearts of my brothers and sisters right now, God, we give you glory. Because we know, Lord God, at the end of the day, it's your glory, it's your name that will be lifted up.
At the end of the day, you have the last say. You are the judge, not us. Kaya po, Panginoon, pagpalain niyo po ang buhay ng aking mga kapatid na nandito ngayon. As they speak, as they open their hearts, Lord, patuloy mong tugunin. Lord, wag po kayo magsawang, Lord God, i-nurture ang buhay namin. Wag po kayong magsawang lagyan ng pataba ang buhay namin. Wag po kayong magsawa, Panginoon, na hindi sagutin ang mga pangangailangan namin dito, Panginoon, because we'll make it sure that this life will overflow with love and gratitude, Panginoon, and it will be done. It will be shown up in our action of labor, of love. And glory to your name. Salamat, Panginoon. 2025 is not going to be the same like 2024. It's going to be, Lord, upward service to you. Hallelujah. As we are lifting our hands, Panginoon, with your help, with your strength, with the energy that you're producing to this life, Panginoon, we will do better in 2025. Thank you, Father God, for reminding us that this Christian life should be productive as long as we're living here on earth. Salamat po, Panginoon. Receive the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin Diyos. Hallelujah.